Hanggang saan ang kaya mong paniwalaan pagdating sa mga misteryo ng science? Isipin mo, noong unang panahon maniniwala kaya ang mga tao na bilog ang mundo? Kahit wala pang libro o scientist na makapagpapatunay nito. Buti na lang, sa bawat tanong, may sagot na ngayon. Tulad ng, bakit nga ba kahit wala kang ginagawa, gumagamit pa rin ng brain power ang utak? Bakit hindi nakakalimot ang mga bubuyog? At bakit kayang pumalibot ng 2 beses sa Earth ang blood vessels mo? Number 1. Nagdedesisyon ng utak mo bago mo pa maramdaman na nagdesisyon ka. Para desisyon yarn? Sa mga eksperimento sa neuroscience, napansin ng mga scientists na may brain activity na lumalabas ilang segundo bago mo pa sinasadyang pumili o kumilos. Ibig sabihin, nauuna nang magplano ang utak mo nang hindi mo namamalayan. Tsaka pa lang sumusunod ang iyong conscious awareness. Hindi ito nangangahulugang wala kang free will, pero may behind-the-scenes processing muna bago mo maramdaman na ikaw mismo ang nagdesisyon. Halimbawa, sa experiment, sinabihan ka na pindutin ang button kapag gusto mo, pero nakita sa brain scanner na nagsisimula na ang utak 0.5 seconds bago ka pa makaramdam na gusto ko nang pindutin. Ibig sabihin, naghahanda muna ang utak bago mo ma-realize ang desisyon mo. Number 2. Kahit wala kang ginagawa, todo trabaho pa rin ang utak mo. Kapag nagpapahinga ka o nagda-daydream, active ang Default Mode Network o DMN ng utak. Ito ang network na responsable sa self-reflection, memory recall, future planning, at imagination. Sa katunayan, malaki ang konsumo nito sa brain energy, kaya hindi ibig sabihin na bakante ang utak kapag tahimik ka lang. Kaya oo, kahit wala kang ginagawa, mapapagod pa rin ang utak. Number 3. Mas mabagal ang oras kapag natatakot ka. Hindi talaga bumabagal ang oras. Ang nagbabago ay kung paano ito nire-record ng utak natin. Sa moment ng takot ka, detalyado ang nire-record ng utak mo. Tumataas ang attention at sensory processing, kaya mas marami kang memory frames per second, kumbaga. Kaya ang resulta, kapag binalikan mo ang pangyayari, parang tumagal lang oras, kahit pareho lang ang actual na tagal nito. Memory density ang nagbago at hindi ang mismong oras. Kaya kung manunood ka ng horror, hala ka, baka maalala mo ang mga pinaka-nakakatakot na eksena. Number 4. Kayang makilala ng mga bubuyog ang mukha ng tao. Kahit maliit ang utak ng mga bubuyog, kaya nilang kilalanin ang human faces gamit ang visual patterns. Hindi bilang tao, kundi bilang kombinasyon ng shapes at contrasts. Kaya halimbawa, kapag sinaktan mo ang bubuyog, makikilala ka nito dahil sa unique pattern ng mukha mo. Pinapakita nito na hindi kailangang malaki ang utak para sa complex visual recognition. Number 5. Nananaginip ang mga gagamba. Sa pag-aaral ng jumping spiders, napansin ang REM-like sleep behaviors tulad ng eye movements at leg twitches habang sila ay natutulog. Hindi pa natin masasabing nananaginip sila tulad ng tao. Pero ang brain activity at movements ay kahawig ng REM sleep na konektado sa dreaming sa maraming hayop. Kaya kung sakaling nanaginip sila, posible kayang napapanaginipan nila na sila si Spider-Man? Number 6. Umuubo ang isda. Hindi dahil may COVID sila. Ang ubo nila ay di gaya ng sa tao, pero ang isda ay may cough-like reflex. Bigla silang naglalabas ng tubig sa pamamagitan ng bibig at hasang para alisin ang dumi, parasites o irritants sa gills. Ito ay protective reflex na naobserbahan at sinusukat pa sa fish physiology studies. Number 7. Naaalala ng butterfly ang buhay nito bilang uod. Kahit halos buong katawan ng caterpillar ay nire-rebuild sa metamorphosis, hindi nabubura ang lahat ng memory. May neurons at neural connections na nananatili o na-rewire. Kaya may ebidensya na ang butterflies ay kayang magdala ng learned behaviors mula sa caterpillar stage hanggang adulthood. Kaya makakasiguro kang ang mga butterflies ay marunong lumingon sa pinanggalingan. Number 8. Mas nauna ang mga pating kaysa sa mga puno. Ang unang sharks ay lumitaw 420 to 450 million years ago sa Silurian period, habang ang unang true trees tulad ng Archaeopteryx ay nag-evolve mga 385 to 359 million years ago sa late Devonian. Ibig sabihin, may mga pating na lumalangoy sa dagat habang wala pang kagubatan sa lupa. Number 9. May libo-libong ngipin ang snail.
Ang snails ay may radula, isang tongue-like organ na may 10,000 to 25,000 plus microscopic teeth. Ginagamit ito para kaskasin ng pagkain, parang biological sandpaper. Kahit maliit, isa ito sa pinaka-epektibong feeding tools sa animal kingdom. Nako, mukhang mahihirapan silang mag-toothbrush. Number 10. Halos walang laman ang universe. Sa pagitan ng mga galaxy ay may napakalawak na cosmic voids, mga region na halos walang galaxies o matter, na umaabot hanggang 1 billion light years across. Kung maglalakbay ka sa space, madadaanan mo ang karagatan ng kawalan. Baka mapasabi ka na lang ng boring. Kahit sa loob ng atoms, 99.999% ay empty space dahil ang nucleus at electrons ay napakalayo sa isa't isa. Kaya madalas bakante ang universe mula macro hanggang micro scale. Number 11. May buhay ang mga buto mo. Ang mga buto ay hindi static. May tuloy-tuloy na proseso ng bone remodeling, kung saan ang old bone ay binabasag ng osteoclasts, mga cell na nagre-resorb o nagdi-dissolve ng lumang bone tissue at pinapalitan ng bago ng osteoblasts. Dahil dito, ang skeleton mo ay paulit-ulit na nire-renew sa buong buhay mo. Kritikal para sa lakas, healing at mineral balance ng katawan. Number 12. May mga ilog sa himpapawid. Nako, kung ganon, may instant resort pala mga nasa eroplano. Ang tawag dito ay atmospheric rivers, mahahabang daloy ng water vapor sa atmosphere. Kapag malakas ang hangin, kaya nila magdala ng mas maraming tubig kaysa sa daloy ng Amazon River. Kapag bumuhos ang laman nito bilang ulan o snow, pwede itong magdulot ng matinding pagbaha. Ibig sabihin, may invisible rivers sa himpapawid na direktang nakakaapekto ng panahon. Number 13. Kung pagdurugtong-dugtungin ang lahat ng blood vessels mo, makakaikot ito sa Earth ng 2 beses. Sa loob ng isang adult human body, may humigit kumulang 60,000 to 100,000 kilometers ng blood vessels, arteries, veins at capillaries. Kaya kahit mukhang compact ang katawan mo, sa loob nito ay may planet-scale highway system na non-stop ang trabaho, 24/7. Kaya rin ganito kahaba ang lahat ng blood vessels mo dahil sa bilang ng capillaries na umaabot sa billions para sa oxygen at nutrient delivery sa bawat cell. Number 14. May taste receptors ka sa baga at bituka. Hindi lang dila ang may panlasa, may taste receptors din sa lungs, intestines at iba pang organs. Hindi ito para tumitikim ng pagkain, kundi para makadetect ng chemicals, bacteria at nutrients at mag-trigger ng tamang physiological response tulad ng digestion o immune reactions. Kaya ang taste ay bahagi rin ng internal sensing ng katawan. Number 15. Hindi talaga nagbabaliktad ng kaliwa at kanan ang salamin. Sa physics, front to back lang ang binabaligtad ng salamin. Kung ano ang nasa harap mo, napupunta sa likod ng reflection. Walang tunay na left-right flip na nangyayari. Halimbawa, kung may sulat sa papel at itapat mo ito sa salamin, mapapansin mong nababaligtad ang harap at likod ng papel, hindi ang kaliwa at kanan mismo. Ang nasa itaas ay nananatiling itaas at ang kanan ay nananatiling kanan ng object. Nakaharap lang ito sa iyo. Kaya bakit mukhang napagpalit ang kaliwa at kanan? Dahil kapag iniisip mo ang reflection bilang isang tao, taong kaharap mo, automatic ini-imagine ng utak mo ang pag-ikot ng katawan para humarap. Sa pag-ikot na iyon, natural talagang nagpapalit ang kaliwa at kanan. Pero gawa ito ng interpretation ng utak, hindi ng salamin. Number 16. Mas maraming posibleng chess games kaysa sa atoms sa buong universe. May konsepto sa chess na tinatawag na Shannon number. Ito ang tansya kung ilang posibleng laro ng chess ang pwedeng mangyari mula simula hanggang dulo. Ang bilang nito ay humigit kumulang 10 to the power of 120. Sobrang laki nito na kahit pinakamabilis na supercomputer hindi kayang isa-isahin. Ngayon, ikumpara natin sa observable universe. Ayon sa science, may mga 10 to the power of 80 atoms lang ito. Take note, ang atom na yan ang basic building block ng lahat ng bagay na binubuo ng protons, neutrons at electrons. Ibig sabihin, kahit gawing simbolo ang bawat atom para sa isang chess game, kulang pa rin. Mas marami pa ring chess games kaysa atoms sa buong universe. Sa chess kasi, sa unang move mo pa lang, may 20 na pwedeng piliin ng isang player.
Pagkatapos noon, sa bawat turn, may average na 30 to 40 legal moves. Kada galaw, hindi lang nadadagdagan, minumultiply pa ang possibilities. Habang tumatagal ang laro na may 40 moves pataas, parang puno na patuloy na nagsasanga, bawat sanga may mas marami pang sanga at hindi na natatapos. Kaya ang chess ay simpleng laro kung titingnan, pero sa likod nito ay isang numerong mas malaki pa kaysa sa laman ng buong universe. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell